pananampalataya, makukuha mo ang bagay na hindi mo. Sinong naniniwala mo? Sinong naniniwala na ang presensya ng Panginoon ay nagpapagaling? Amen. Naka-internet ba yan? Try nyo nga hanapin yung dumating lang sa isipan ko. The Lord is present to heal. O kaya, because yung presence ng Panginoon ay nagpapagaling. The Lord is present to heal. Parang ewan ko kung kayo ay naka-online, try nyo hanapin yung phrase na yun at dadalhin kayo sa isang verse na minsan, pag ang Panginoon ay nagpapagaling, gumagaling yung mga tao kahit hindi niya nahahawakan or pag gano'n yung kakapal ng presensya ng Panginoon, parang pool of Bethesda na kailangan pawagin mo. Kita mo kailan? Anong verse? Verse. The Lord is present. Luke chapter 5, verse 7. 17. So, pag itignan nyo yan, hindi mo maiiba yan. Yan. And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal them. So, yan yung bumababa. The power of the Lord or the presence of the Lord or the Spirit of the Lord, pag nandun na yung presence, may sumbaban na. Dahil kung ano man yung kagaya ni Bartimaeus, sumigaw siya, Lord, Son of David, have mercy on me. At nakuha niya yung gusto niya. So, 38 years, 38 years. Nandun siya, nakahiga, pero pag galaw ng tubig, nagtatalunan na yung iba, walang sino mang bumubuhat sa kanya. Kaya nung tinanong siya ng Panginoon, sabi na naroon ang isang lalaki, 38 taon nang may sakit. Siya ay nakita ni Jesus na nakahiga. Praise God, nakikita ng Panginoon ang ating paghihirap. At alam niya na matagal ng panahon na siya ay may sakit. Sinabi niya sa kanya, nais mo bang gumaling? Parang kung ako yun, baka mapasagot ako, Lord, obvious ba? Di ba? Parang, Lord naman, tinanong mo pa, 38 years na akong nandito. Pero, sa kabilang banda, napaisip din ako, oo nga, malay mo, sa 38 years na niyang nandun, baka nasanay na siya. Baka nagbago na yung kanyang pananaw. Baka sinasabi na niya, ako na ang pinakamatagal dito. Baka proud na siya. Dahil sa lahat ng mga nandun, siya yung pinakamatagal. Di ba? Ako yung pinakamalala, ako yung pinakamatagal dito. At kung minsan ay proud na siya sa kanyang dinaranas. Kaya maganda rin na tanungin siya ng Panginoon, nais mo bang gumaling? At yun, yung nagdala sa akin kung bakit pag-aralan ko nga, sabi ko, yung mga tanong uli ng Panginoon Jesus. Okay? The questions of Jesus. Doon sa Bible. Nakita ko sa chronicjoy.org. Sabi niya, the questions of Jesus recorded in the Bible draw us into His presence. Ito yung mga tanong daw ng Panginoon ay yan yung naglalapit sa atin sa Kanya. Inilalapit tayo. Okay? And invite us into prayer. Strengthen and deepen our faith and help us to identify what we believe and why. So, may purpose pala, ayon sa Chronic Joy, may purpose pala yung mga tanong ng Panginoon at ang lalalim ng mga tanong ng Panginoon. At doon ko na-realize, ang Diyos, syempre, ang Diyos at ang Panginoon Jesus
I and my Father are one, sabi ng Panginoon. Ganon din ang ating Diyos Ama. Di ba? Na nagtatanong din siya. Noong nagkasala si Adan at saka si Eva, ano ang tanong ng Panginoon sa kanila? Adam, where are you? Where are you? Ikaw tuloy, mapapatanong ka, ang Diyos ba talaga ay omniscient? Is God all-knowing? Alam ba niya lahat? Tayo sa ating doktrina, naniniwala tayo na God is omniscient. He is all-knowing. Alam niya ang iyong past, alam niya pati ang iyong future, alam niya maging nilalaman ng iyong puso, alam niya maging nilalaman ng iyong isipan. Walang bagay na hindi niya alam. So, He is all-knowing. Bakit siya nagtatanong kung nasaan si Adam at si Eva, syempre? Where are you? Ngayon, i-analyze natin yung tanong ng Diyos. Hindi nagtatanong ang Panginoong Diyos dahil hindi niya alam ang mga bagay-bagay. In fact, alam niya. Ngayon, bakit niya tinatanong? Kasi si Adan at saka si Eva, nagtukso sila. Ang pagkasabi sa kanila, kainin niyo yan yung pinagbabawal na bunga na yan. Sapagkat pag kinain niyo, magiging Diyos din kayo. Ayun. Parang yung tanong ay sinasabi, asan? Sabi mo, magiging Diyos ka. Asan ka na ngayon? Yun yung tanong. Asan ka na ngayon? Ano na ngayon yung kalagayan mo? After disobeying my words, after being disobedient, where are you now? Where do you stand now? Asan ka na ngayon? Saan ka na ngayon? Ano na ngayon ang status mo? Ngayon, marirealize mo na mali pala ako. Kaya yung mga tanong ng Diyos, tanong ng Panginoon Jesus ay soul searching. Binibigay niya yan, hindi para ma-inform mo siya at maturuan mo siya. Binibigay niya yung tanong para ma-realize mo at maging malalim ka. Okay? Malalim. At magkaroon ka ng soul searching. Tingnan niyo yung unang tanong. Yung unang tanong. Alam niyo bang bumagsak tayo dahil sa unang tanong? Ang unang tanong na mababasa mo sa Biblia ay tanong ni Satanas. It's a question of doubt. Nag-doubt sila sa salita ng Diyos. Sinabi naman ng Diyos ang ganito, tapos darating si Satanas, totoo yan. Totoo ba yan? Kaya ang unang tanong, ang siyang nagwasak sa atin, mula kay Satanas, sabi niya, did God really say that you must not eat from the tree of the garden? Sinabi ba talaga ng Diyos na hindi kayo kakain sa lahat ng mga bunga ng bungang kahoy dito sa paraiso? Ngayon, kung iyong i-analyze, titignan ninyo mabuti, napakatuso at wise. Hindi ko siya pinupuri, pero makikita nyo naman na wise siya. Napaka-wise yung kanyang tanong. Bakit? Kasi ang utos ng Diyos, ganito. Lahat ng mga bunga dito sa paraiso, pwede kayo kumain. Yun ang sinabi ng Diyos. Maliban sa isa, sapagkat pag kinain nyo yun, mamamatay kayo, maralaman nyo ang mabuti. Inilalayo sila ng Diyos doon. Kasi ikakasama nila. So, anong utos ng Diyos? Lahat pwede nyo kainin maliban sa isa. Ang tanong ni Satanas, totoo ba? Kawawa naman kayo. Hindi kayo pwedeng kumain ng lahat ng bunga na nandiyan. Siyempre, si Eva, pinagtatanggol niya ang kanyang nakipagdebate pa siya. Ayun, ang masasabi ko po sa inyo, huwag po kayong mag-engage sa mga debate-debate ganyan. Si Satanas magaling sa debate yan. Okay? Lalo ngayon, for how many years na perfect na niya. Di ba? So, doon siya bumagsak dahil nakipagtalastasan pa siya sa master of deception. Master nga siya eh. Matatalo mo siya. At
yung pagkasabi niya mahuhog na talaga. Kasi ibang tatanggol mo, hindi naman talaga ganun yung sinabi natin, akin na, itutuwid ko. Itutuwid mo kasi sa Satanas. So ayun, nung sinabi niya, hindi ganyan. Ang sabi ng Diyos sa amin ay, huwag kaming kakain ng bunga na pinagbabawal sa amin dahil mabubusan ang aming mga mata. Ayaw na, pumasok na si Satanas. Hindi totoo yan. Ang totoo yan, ayaw ng Diyos na maging Diyos din kayo kagaya niya. Kasi pag kinain niyo yan, magiging Diyos din kayo at malalaman ninyo ang ganito, gano'n. Ayun, kaya nagsususan na si Eva, pumunga siya at binigyan din si Adan at ang asawa. So yung unang tanong ay tanong ni Satanas. Pero 8 verses later, kung inyong titignan, ay parang binabawi yun ng Diyos sa pamamagitan din ng tanong. Nung sinabi niya na, where are you? Asan ka na? Kaya mag-search ngayon yung tao ng kanyang spirito, ng kanyang kaluluwa, ng kanyang puso, ano ba ang nangyari sa akin? Saan na ako ngayon? Tapos yung pangalawang tanong ng Panginoon ay, kinain niyo ba yung bungang ipinagbabawal ko sa inyo na huwag kaninin? Ngayon, tanong na naman doon ay, alam ba ng Diyos o hindi niya alam? Siyempre, ang sasagot natin, alam ng Diyos. Pero bakit pa niya tatanungin? Kasi sabi ko nga, kapag ang Diyos alam niya at sinabi niya sa iyo, ito ang ginawa mo, kinain mo yung bungang pinagbabawal ko sa iyo. Ang dating noon ay condemnation. Ang dating noon ay judgment. Ito ang ginawa mo. Pero kung nanggaling sa iyo, kaya nga gusto ng Diyos manggagaling sa atin. Panginoon, kinain ko po yung pinagbabawal ko ninyo. Ang tawag doon ay confession, which leads to restoration. Yun yung gusto ng Diyos. Kung nagkasala ka, mas gusto ng Diyos na magmumula sa iyo, sasabihin mo sa Kanya yung nagawa mo, lumapit ka sa Kanya, at makakahanap ka pa ng patawaran. So, titignan natin, dahil tinitignan ko yung mga tanong ng Diyos, hindi ko pa kompleto yung aking pag-aaral, pero ang dami. Sa Old Testament, ang Diyos ay maraming tanong din. Halimbawa, tinanong niya si Ezekiel. Next, can these bones, can these bones live? So, tinanong niya si Ezekiel sa chapter 37, verses 1 to 14. Ibang kwento naman yan. Pero, pinala si Ezekiel sa isang valley na punong-puno ng mga buto ng mga tao. At tinanong siya, kung yung mga buto ba yan, yung mga buto-buto na yan ay pwede pang mabuhay. Siyempre sa atin, imposible na. Pero ang Diyos din ang gumawa ng himala, binuhay niya yung mga buto.